I was never really a fan of ghosts and paranormal activities or whatever you call them. Siguro kasi hindi pa naman ako nakaka-encounter face to face. Lagi ko lang siya naririnig sa mga kwento ng mga matatanda, ng mga friends ko o kaya napapanood ko lang siya sa mga movies. Nakatatak na sa isip ko na wala talagang mga multo-multo na yan o kung ano pa man nakababalaghan. But I was wrong. What happened to me was very traumatizing, for me, to the point na all I can do is to cry out of fear. So this how my story goes. I was an independent person. Maaga akong humiwalay sa pamilya ko since I can support my needs and I have a stable job. Workaholic din ako kaya lagi akong pagod pagdating sa kondo ko. One night, super stressed at lantang gulay na talaga ako galing work at dumiretso na sa kama para matulog. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko I heard someone giggling. Parang may tumatawa pero mahina lang. Yung parang bungisnis ba? Boses babae yung naririnig ko. Napadilat ako bigla kasi ako lang mag-isa dito sa kondo ko. At ngayon lang nangyari. I stayed calm at hindi ako nagpadala sa takot. Nilaybot ko yung paningin ko sa loob ng kwarto ko para makita kung saan nanggagaling. Until may naaninag akong shadow ng isang tao sa sulok ng kwarto ko. Di ko made termine kasi medyo malayo siya at nightlight lang yung bukas kaya medyo madilim. Pinagpapawisan ako ng sobra. Di ko alam gagawin ko. Ang lamig ng mga palad ko. Nakatitig lang ako sa kanya habang palakas ng palakas yung tawa niya hanggang sa naging halakhak na. Kitang-kita ko na gumagalaw yung balikat niya kahit medyo malabo yung figure. Naluluhan na ako kasi di ko talaga alam gagawin ko. Lahat ng lakas sa katawan ko nawala kasi ang daming tumatakbo sa isipan ko. Di ko alam kung sisigaw ba ako or tatakbo. Para akong nanigas, hindi ko alam ang gagawin. Tinitignan ko siya maigi. Tuloy pa rin sa tawa. Hanggang sa parang umaabante papalapit sa akin kasi lumalakas na yung boses niya at nakikita kong gumagalaw yung figure hanggang sa nakita ko na siya ng tuluyan. Pinaikit ko kagad yung mga mata ko kasi natakot talaga ako sa nakita ko. Kahit agad pumikit ako nakita ko siya ng lubusan. Parang binuhusan ng pintura yung buong katawan niya kasi sobrang puti. Kakulay ng chalk, yung buhok basa at buo-buo halos matakpan ng mukha niya. Hindi normal yung ngiti niya. Yung ngiti niya na yun yung hindi ko makakalimutan. Sobrang wide nung bibig niya na halos umabot na sa magkabilang tenga niya. Tapos yung mata niya nanlilisik at parabang patanjin tingin kung saan kasi gumagalaw sa iba't ibang direksyon yung eyeballs niya. Sinasabayan din ng ulo niya ang mata niya kasi gumagalaw din ito sa iba't ibang direksyon. Habang tumatawa ng malakas, nakahubad siya pero sobrang puti ng katawan. Hindi normal na pagkaputi. Gaya nga ng sabi ko parang naligo sa pintura. Habang nakapikit ako nagdadasal ako sa Panginoon na kung isa tong bangungot sana gisingin niya na ako. Paulit-ulit akong nagdasal ng Our Father. Hanggang sa nawala yung nakakabingi niyang tawa. Hinintay ko kung wala na talaga at binuksan ko yung mata ko. At nilaybot ko ang mata ko. Pero nandun siya nakasampa sa paanan ng kama ko. Tapos tumawa siya ng napakalakas, yung tawa na pangbaliw. Sobrang lakas, pumikit ulit ako. Hanggang sa naramdaman ko na lamlubog yung part ng kama ko sa paanan. Sobrang takot ko umiiyak na ako. Feeling ko mamamatay na ako. Huminto yung tawa niya, hanggang sa may naramdaman akong buhok sa mukha ko. Damilat ulit ako nang makita ko siya sa harap ng mukha ko. Tapos tumawa siya ng malakas. Nakita ko yung mukha niya, yung mga mata niya yung way na pumipitik-pitik yung ulo niya habang tumatawa. Sumigaw ako ng napakalakas. Sobrang lapit ng mukha niya nakalutang sa ibabaw ng mukha ko. Tawa siya ng tawa. Sigaw ako ng sigaw at hindi ako makagalaw hanggang sa nag-block lahat. Nawalan ako ng malay. Di ako sure kung nawalan ako ng malay o anuman. Kasi pagkadilat ko umaga na at maliwanag na ang lahat. Inikot ko yung buong kwarto. Walang bakas ng kahit sinong pumasok. Pero di ko pa rin makalimutan yung babae na yun o kung ano man siya. Pero nilakasan ko yung loob ko at isinawalang bahala yung nangyari. Sabi ko pa nga sa sarili ko, masamang panaginip lang yun, inisip ko na baka pagod lang ako kaya binanungot ako at inumpisya ng araw ko. Ginawa ko naman yung mga usual na ginagawa ko everyday. Kumain, naligo at nagbihis para pumasok sa trabaho. Hindi ko na inisip yung nangyari kagabi. Papaalis na ako ng kondo, papalabas na ng unit ko.
Habang isasara ko yung pinto para umalis hindi ko siya maisara. Nung binalikan ko ng tingin kung bakit ayaw magsara ng pinto. May paa na nakaharang sa pinto. Tumaas lahat ng balahibo ko kasi ang putla ng paa. Tumingala ako at tinignan kung kanino. At ayun, nakangiti nakatitig siya sakin. Sumigaw ako ng malakas. Hinihila niya ako papasok kasi hawak ko pa yung doorknob. Halakhak siya ng halakhak. Buong puwersa kong hinayla yung kamay ko. Tapos ang huling narinig ko ay yung halakhak niya. Gumising ako sa ospital hawak ng mami ko kamay ko. Tinanong ko siya kung bakit ako nasa ospital at ang sabi niya nag-collapse daw ako sa harap ng unit ko. At bigla kong naalala lahat ng nangyari. Naalala ko na naman yung mukha niya. Yung ngiti niya. Yung tawa niya. Wala akong nagawa kung di yamakap na lang sa mami ko at umiyak. Pag-discharge sa akin sa ospital, agad-agad kong binenta yung unit ko at lumipat sa mga parents ko. Hanggang ngayon naaalala ko pa din yung tawa na yun. At every time na mangyari yun, kinikilabutan ako at naiiyak sa takot. At matapos lahat ng yun hindi na ako natulog mag-isa.